nangyayari po sa ating mga buhay, ang Diyos po ay nandyan, patuloy na nag-iingat, patuloy po niyang nakikita kung ano po ang pangangailangan ng kanyang mga anak. So ang atin pong Diyos ay provider, Father. Amen. Happy Father's Day pala. Purihin ng Diyos. At kung kayo po ay mayroon pong Biblia, kayo po ay makibukas sa akin sa aklat ng James chapter 1 verse 19 hanggang 27. Malakas na lang. James 1. James chapter 1 verse 19 hanggang 27. Amen. Ganito po pagkakasabi. Verse 19. Wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of man worketh not the righteousness of God. Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if any be hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, and continueth therein, he being not a forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. If any man among you seem to be religious, and bridleth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Pure religion and undefiled before God and the Father is this, to visit the fatherless and widows in their affliction, and to keep himself unspotted from the world. Tayong lahat ay manalangin, mga kapatid. Purihin ka, O Diyos, amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa, Panginoon, kami po ay nagpapasalamat, O Diyos, sa iyong kabutihan sa aming mga buhay, sa pagkakataong binigay mo sa amin upang mag-aral na iyong salita, upang kami ay matuto, Panginoon. Salamat, Panginoon, na ikaw ay nariyan upang kami ay patuloy na turuan, upang kami ay patuloy na gabayan, Panginoon, sa aming paglakad ayon sa iyong katwiran, sa aming paglakad sa iyong harapan, Panginoon. Dalangin namin na ang mga salita mo na aming pag-aaralan ay maging kalakasan sa bawat isa sa amin. Bigyan mo kami, O Diyos, ng receptive heart, na kung saan ang mga salita mo na aming naririnig ay magsisilbing pataba sa aming mga puso, Panginoon. Magkakaroon, O Diyos, ng kaligayahan sa bawat natanggap nito, Panginoon. Dalangin namin ang patuloy na pagkilos mo. Magbukas ka, O Diyos, ng kaunawaan sa bawat isa. Kumilos ka sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Sa bawat nakaririnig nito, Panginoon, ikaw ang siyang patuloy na magbigay ng pagpapala, ng kaunawaan, Panginoon. Dalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Purihin ng Diyos, mga kapatid. Amen. Passion. Passion. Gaining friends, trust, and respect, hindi po ito nakukuha over time. Hindi po natin makukuha ng mabilisan lamang yung ating o yung respeto ng ating kapwa. Yung pagtitiwala ng ating kapwa, ito po ay dumarating sa atin. Nagkakaroon po sila ng tiwala sa atin hindi dahil sa pinipilit natin ito. Nagkakaroon po sila ng tiwala sa atin dahil po sa proseso ng mga panahon na kung papaano nila tayo nakilala. Kaya ang gaining friends, trust, and respect, ito po ay hindi madali para sa tao.
hindi ito nakukuha ng panandalian lamang. Subalit, ito ay nawawala naman sa isang saglit. Kung mahirap sa iyo maghanap ng kaibigan, mag-ipon ng kaibigan at tiwala, respeto ng isang tao, napakadali lang naman na magkaroon ng kaaway. Sa isang simpleng bagay na gagawin mo, madali ka lang magkaroon ng kaaway. Naroon na sa iyong mga pagsasalita, mga harsh speaking, mga walang kontrol na pagsasalita, mga salita na hindi natin pinag-iisipan, mayroon na kaagad nagagalit sa atin. Pansinin natin mga kapatid na kahit napakarami mo nang nagawa, napakaraming kabutihan na iyong pinakita upang ikaw ay makaipon lamang ng mga kaibigan, kapag ikaw ay nakagawa ng pagkakamali, maaari sa unang pagkakamali mga kapatid, maunawaan ka pa nila. Pero kapag nasaktan mo ang damdamin ng iyong kapwa, naroon na nagtatanim na sila ng sama ng loob sa kanilang mga sarili. Nagkakaroon na sila ng tinatawag na galit. Dahil lamang sa isang bagay na hindi natin pinag-iisipan. Nasira ang lahat ng ating mga naipon, na ating naipundar, na trust and respect sa ating kapwa dahil lamang sa isang bagay na hindi natin pinag-isipan bago natin gawin. Naroon din minsan yung tinatawag na superiority complex na meron tayo na kung umasta tayo, para tayong boss palagi, na gusto natin tayo lagi ang nasusunod. So ito yung mga bagay mga kapatid na halimbawa ng kung papaano ka magkaroon instantly ng kaaway. Physical assault o kahit mga assault sa mga damdamin, ito yung mga bagay na nakakasira sa ating pagkatao. Nakakasira sa pagkakaibigan ng bawat tao, na kinakailangan ito ay mapaghandaan natin o maingatan natin mga kapatid. Paano ba tayo kikilos sa ating mga sarili? Paano ba tayo magsasalita? Paano ba tayo gagalaw? Ito ay dumidepende doon po sa kung paano po tayo mag-react sa mga bagay sa ating harapan. Depende ito kung paano tayo mag-react doon sa mga bagay na nangyayari sa atin. Christianity involves peace and love. So, ito po ang pagiging Kristiyano. Tayo po mga kapatid, inaangkin natin na tayo po ay mga Kristiyano. Kailangan malaman natin na sa pagiging Kristiyano, hindi maaalis dyan yung peace. Hebrews chapter 12, ang sabi ron, follow peace with all men. 12:14 ng Hebrews. So, kinakailangan mayroon palaging peace sa atin. Kinakailangan naroon follow peace with all men. And holiness without which no man shall see the Lord. So napakahalaga ang peace sa buhay ng tao, napakahalaga para sa kaligtasan ng tao. Kung papaano ang tao ay maligtas, kinakailangan meron siyang peace. Peace sa kanyang paligid, peace sa kanyang sarili, peace sa kanyang pakikipagkapwa. Sa mga tao sa kanyang paligid, kinakailangan merong peace, merong pagkakasundo, merong katahimikan. At sa John chapter 1 John 4:8 ang sabi, he that loveth not knoweth not God, for God is love. Hindi natin maaalis yan, peace and love, dahil ito ay napakahalaga. Dahil ang Diyos natin ay pag-ibig, tayo bilang mga Kristiyano, tayo ay sumusunod sa ating Diyos. Kinakailangan makita yung pag-ibig sa bawat isa sa atin. Makikita ang pagmamahalan sa isa't isa. So magkaugnay lagi yan. Peace, love, laging magkaugnay yan. Hindi natin ito maaalis sa atin bilang mga Kristiyano dahil Christian, Christ-like. Amen. Amen. Yun po ang ibig sabihin ng Christian, Christ-like. Kung ano yung katangian na meron si Jesus Christ, peaceful, loving, yun po dapat ang pagiging Kristiyano. Yun po dapat ang nakikita sa atin. Dahil tayo ay naglalarawan o dahil tayo ay larawan ng ating Panginoon. Purihin natin ang Diyos mga kapatid. Napakahalaga na malaman natin kung papaano tayo mabuhay bilang Kristiyano sa harapan ng ating Diyos. Now, sometimes,
sa magkakapatid, between two persons, nagkakaroon ng disputes. Nagkakaroon ng pagtatalo. Nangyayari yan kung minsan. O kung tumingin tayo sa ating mga paligid, mga kapatid, makikita natin, mayroong mga tao na hindi nagkakasundo. Mayroong mga tao na may pagtatalo lagi. Nag-aaway palagi. Mayroong disputes between the two of them. So, maaari din itong mangyari kahit sa pagiging Kristiyano natin. Sabihin man natin na tayo ay mga anak ng Diyos, maaaring mangyari ito sa atin na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan sa isa't isa. Magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Unang-una na dyan na nagiging dahilan ay yung mga differences natin. Yung pagkakaiba-iba natin. Yung ugali, magkakaiba tayo ng ugali. Ugali ko, hindi ko maipipilit sa ugali mo. At ugali mo, mahirap din ipilit. So, meron tayong pagkakaiba, lalong-lalo na dahil doon sa mga customs o sa mga kaugalian na meron tayo. Sa lugar kung paano tayo lumaki, sa paligid na ating kinalakihan. Dito na-adapt natin ang tinatawag na customs. So, nagkakaroon, kahit sabihin natin pare-parehas tayong Pilipino, may mga kanya-kanya tayong customs. Kahit pareho tayo mga kapatid, kahit dito lamang sa, halimbawa na lang mga kapatid, kung paano manalita ang Tagalog, iba sa kung paano manalita ang Bisaya. Oh. Kaya hindi nagkakaunawaan. Kung minsan ang akala natin yung isa ay hindi tayo nire-respeto. Ang isa naman, akala niya yung yung complex o yung tawag dito, yung ugali na gusto siya lagi ay nasusunod. Sa probinsya, mayroong kaugalian doon na kung magsalita, laging pasigaw. Pero hindi ibig sabihin na galit na yon. Right. Amen. Yun ang naging custom nila. Yun ang naging kaugalian nila. So, kinakailangan na magpanagpo ang ugali ng dalawa na magkaunawaan sila. So, upang sila ay magkaroon ng pagkakasundo. Kung minsan, nagiging dahilan din ito yung trials na dumarating sa buhay ng isang tao. Yung mga pagsubok, yung mga nararanasan, yung mga problema na dumarating sa buhay, ito yung nagiging dahilan din kung bakit ang tao nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Dahil sa punong-puno siya ng problema, dahil sa punong-puno siya ng sakit ng kanyang damdamin, hindi niya mapigil ang kanyang damdamin. Nagagalit siya. Mahirap kontrolin para sa kanya yung kanyang galit. So, ito yung mga differences nangyayari sa tao, mga nagiging dahilan ng pagtatalo ng dalawang party, ng dalawang tao, dahil hindi lamang nagkakaunawaan. Subalit, being willing to hear each other, ito mga kapatid, ang nagiging, ito naman ang daan upang mapigil ang problema. Matuto lamang tayo na pakinggan ang isa't isa. Matuto lamang tayo na unawain ang isa't isa. So, dito mapipigil natin na nagkakaroon ng pag-aaway, nagkakaroon ng pagtatalo dahil hindi magkaunawaan. Bakit? Ayaw pakinggan ng isa ang isa. Ang gusto ng isa, siya lamang ang pakinggan. Ang gusto ng isa, akala niya siya lagi ang tama. Pero akala niya lang pala yun. Amen. Dahil para sa kanya, siya lang ang tama. At kapag nagsasalita ang isa, ayaw makinig. So, napakahalaga ang pakikinig sa bawat isa sa atin. Amen. Napakahalaga na maunawaan natin ang isa't isa. Subalit, paano natin mauunawaan ang ating kapwa kung hindi naman tayo natututo makinig? Right. Kung hindi naman tayo marunong makinig, paano natin mauunawaan ang ating kapwa? Naroon na, nagtatanim lamang tayo ng sama ng loob. Dahil ayaw mo siyang pakinggan, sasama lamang ang loob niya. Nasasayang lamang yung mga panahon,
na ginugugol ninyo na wala namang nangyayari, wala namang pagkakasundo na nangyayari. Alam nyo mga kapatid, sa isang community, o sa ating mga kapitbahay na lang, kapag wala kayong pagkakasundo, napakahirap kumilos. At ito pa tandaan natin mga kapatid, kapag galit ka sa isang tao, kahit tama ang gawin ng isang tao, para sa iyo mali. Right. Amen. Kapag galit ka sa isang tao, kahit gaano kabuti ang kanyang intensyon, para sa iyo mali pa rin. Kapag galit ka sa isang tao, makita mo lang siya na may kausap, akala mo ikaw na kaagad ang pinag-uusapan. Akala mo kaagad chinichismis ka na dahil galit ka. Nawawala yung kapayapaan sa sarili mo dahil wala kang peace sa kapwa mo. Kaya kahit sa sarili mo, wala ka ring peace dahil hindi ka marunong magpagkasundo sa iyong kapwa. Hindi ka marunong makinig. Ang sabi ng ating binasa, mga kapatid, wherefore, my beloved brethren, let every man be swift to hear. So, napakahalaga yung pakikinig. Swift to hear. An angry and hasty spirit is soon provoked to ill things of affliction. Napakaliit na bagay, galit ka na. Mild lamang yung nangyari pero ini-exaggerate mo na. Nagagalit ka na, wala namang dapat ikagalit. Bagay na madali lamang ayusin pero napapalaki mo na. Nagagalit mo na. Bakit? Dahil sa loob mo, galit ka na, at yung hasty ka na sa iyong mga desisyon na hindi ka na nag-iisip. Swift to hear, slow to speak. Ito ang ibig sabihin ng Biblia, mga kapatid, na kinakailangan matuto tayo na makinig. Ang James chapter 1 verse 19, mga kapatid, hanggang 27. Ito po ay nagtuturo sa atin to restrain from the workings of passion. Restrain the workings of passion. Passion, mga kapatid, ito yung strong emotion ng isang tao. Strong and barely controllable emotion ng isang tao. Kung mahirap kontrolin na emosyon ng isang tao, maraming kahulugan ang passion, mga kapatid. Pero itong passion na ating pag-uusapan ngayon ay yung emotion ng tao. Passion na ito yung a state or outburst of strong emotion. Ito ay kahalintulad ng rage. Isang bagay na nangyari sa iyo, galit ka kaagad. Na hindi mo makontrol ang iyong sarili. So that is passion. Na hindi mo na makayang magdesisyon ng tama dahil meron kang rage, meron kang galit sa iyong sarili, meron kang strong emotion na hindi mo makontrol. Pero makokontrol naman ito, mga kapatid. Pero kinakailangan matutunan mo lamang na unawain ang bawat sitwasyon. Passion, an intense desire or enthusiasm for something, a thing, arousing enthusiasm. Maaaring ito rin ay obsession. Now, dito, mga kapatid, ang pag-usapan natin yung emotion. Strong emotion. Passion na ang ibig sabihin ay strong emotion. Ang sabi ng Biblia, restrain the workings of passion. Maraming mga nagagawa ang passion sa buhay natin. Sa ating pagiging Kristiyano, ito ay nag-create, gumagawa ng mga bagay na negative sa ating pagiging Kristiyano. Sinisira nito ang ating pagiging Kristiyano. Now, Christianity involves peace and love.
Subalit kapag ang passion na ito ay hindi natin na-control, ang love and peace na yan ay mawawala sa atin. Ang love and peace na yan hindi makikita sa atin. Kahit anong sabihin man natin, ipagsigawan man natin na tayo ay mabuting tao, kapag ang galit na yan, kapag ang passion na yan ay hindi natin na-control, negative at negative talaga ang tingin sa atin ng tao. It's true. At hindi mo maipipilit na ikaw ay Kristiyano, lalo na sa mga tao na nakakaunawa kung ano ang ibig sabihin ng Christianity. Kung ano ang ibig sabihin ng Kristiyano. Kaya nga bilang Kristiyano, kinakailangan na maging maingat tayo, restrain the workings of passion. Dahil sinisira ng passion ang iyong attitude, sinisira ng passion ang iyong pagkatao, sinisira ng passion kung sino ka. Praise Amen. God. Hallelujah. Malaki ang bagay na nawawala sa iyo. Ang iyong pagkatao ay nasisira dahil sa workings of passion na yan. Restraining workings of passion, kinakailangan magkaroon ka ng swiftness to hear, swiftness to listen. Pakinggan mo ang mga bagay-bagay sa paligid mo. Sino naman yan? Swiftness to listen, slow to speak, slow to anger, to restrain passion. Now, unang-una, matuto kang makinig. Amen. Matuto kang makinig. Pakinggan mong mabuti kung ano ang sinasabi sa'yo. Slow to speak, slow to anger. Bihira siguro sa mga tao sa ngayon, mga kapatid, na kapag pinagsabihan mo ng masasakit, hindi magre-react. Tama. Amen. Ang ugali ng tao kapag nakatanggap ng masakit, magre-react agad. Dahil ito ang tao. Ayaw ng tao, yun bang, pakiramdam niya kasi naaapi siya. Ayaw ng tao na naaapi siya. Gusto ng tao, siya yung nag-i-excel. Bida. O gusto ng tao, siya yung makilala na siya yung bida. Siya yung malakas. Siya yung dapat na nasa taas. Ito ang tao eh. Ang tao, napaka-competitive ng tao. Na maging sa mga bagay na hindi naman dapat maging competitive, nagiging competitive pa rin. Competitive sa pataasan ng ere, pataasan ng ego, pataasan ng pride. Yan. Para bang ipinagmamalaki pa nila na meron silang pride. Pero anong sabi ng Biblia? Ang pride na yan ang magpapabagsak sa atin. Right. Ang pride na yan yung kasalanan na nagpabagsak kay Lucifer. Yung pride na yan. Now, kung ang pride na yan ay siya sumisira sa tao, sumisira sa ating pagiging Kristiyano, alisin na natin yung pride na yan. Kinakailangan makontrol natin. Sabihin natin nariyan ang pride, pero kinakailangan makontrol natin ang pride na yan sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Kinakailangan matutunan natin ano ba ang mga nagagawa ng pride na yan. Nagagalit kaagad tayo. Kapag nasasaktan tayo, gaganti kaagad tayo. Lalo na kung maliit ang nanakit sa'yo. Nabanggit ko kanina yung physical assault. Pangkaraniwang nakikita natin to. Kapag ang bata sinaktan, sa bata na lang tayo titingin, mga kapatid. Kapag ang bata binatukan ng kapwa bata, gaganti agad. O sabihin natin, sa mga malalaki na,
Dahil ito na ay meron ng mga pride. Kapag nasaktan, gaganti ka agad. Dahil sa pride. Dito, babanggitin ko na uli. Kung na naman ulit to. Yung humbleness. Ang totoong kahulugan ng humbleness. Kapag si Juan sinapak ni Pedro, hindi gumanti si Juan, bakit kaya? Humble ba si Juan? Takot kay Pedro. Takot lang pala siya kay Pedro. That is not humbleness. Ang totoong humbleness, kapag sinapak ka, kahit mas maliit siya na napak sa'yo, huwag kang gumanti. That is humbleness. Pero hindi ka gumante dahil mas malaki sa sa'yo, takot ka lang. Amen. Takot ka lang. Hindi yung totoong pagpapakumbaba. Ang totoong pagpapakumbaba, kahit anong ibato sa'yo, huwag kang mag-react agad. Kinakailangan pag-isipan mo munang mabuti. Pag-aralan mo munang mabuti yung mga sitwasyon. Kailangan hanapin mo yung mga bakit. Bakit niya ginawa yon? Bakit niya nagawa yon? Kinakailangan hanapin natin yon. At kinakailangan matuto tayong makinig. Swift to hear, ibig sabihin to listen carefully or to pay attention. Merong mga kanya-kanyang katuwiran ang tao. Sa dalawang individual na hindi magkasundo, kinakailangan nilang makinig sa isa't isa. Amen. Kinakailangan pakinggang mabuti. Kinakailangan unawaing mabuti. May mga salita tayong tinatanggap mula sa ibang tao, mula sa ating kapwa, na hindi natin kaagad na unawaan, nasasaktan tayo. Pero meron palang ibig sabihin yon. Nasaktan tayo dahil hindi tayo nakinig ng mabuti. Ano ba yung thoughts ng kanyang sinasabi? Ano ba yung nais niyang iparating? Pero dahil hindi natin naunawaan kung ano yung thoughts, nagalit na kaagad tayo. Swift to hear, mga kapatid, kinakailangang matuto ka na pakinggang mabuti ang kapwa mo, pakinggang mabuti kung ano ang sinasabi, at unawain mo mabuti. To listen carefully, mga kapatid, to pay attention. Kung nagsasalita ako at lilinga-linga ka, masama din ang loob ko. May nauunawaan kaya to? Praise God. Hallelujah. Amen. Kung salita ako ng salita at busy-busy sa kakakalikot ng cellphone, halimbawa, mga kapatid, meron akong pinapaliwanag. Busy-busy ka sa kung anumang bagay, masasama ang loob ko. Kung daldal ako ng daldal dito, at daldal din ng daldal, wala kayong maiintindihan. Right. Amen. Wala kayong maiintindihan. Hindi ko naman kayo pwedeng sawayin na lang ng sawayin. Kaya tinuturuan tayo ng Biblia, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos na kinakailangan nating makinig. Dahil sa pakikinig natin, lalo tayong natututo. Dahil sa pakikinig natin, lalo nating nauunawaan yung mga bagay patungkol sa ating Diyos. Dahil sa pakikinig natin, yung ating faith lumalago ng lumalago. Dahil sa pakikinig natin, patuloy na pakikinig sa salita ng Diyos. Now, kung hindi tayo natututong makinig, abay hindi tayo lalago. Now, swift to hear, ibig sabihin, not to speak according to your own opinion and fancies. Sa narinig mo, sa nakita mo, sa naranasan mo, nagkaroon ka kaagad ng opinion. At ang dami mo na kaagad sinabi. Pero sariling opinion mo lang yon.
haka-haka mo lang yon. Pero hindi yon yung ibig sabihin ng mga sitwasyon na naranasan mo. Hindi yon ang ibig sabihin ng mga salita na narinig mo. Kailangang mag-unawaan. Kung ikaw man ay nasaktan, unawain mo, bakit? Hanapin mo kung ano yung mga bakit. Bakit niya nagawa yon? Ito, tumutukoy dito, slow to speak, slow to murmur. Amen. Nag-murmur agad tayo. O, sa Tagalog yung murmur. Angal. Angal agad tayo, reklamo agad tayo, bubulong-bulong ka agad tayo. Kung minsan sa mga naririnig nating pangaral, naroon na nasasaway, murmur agad, bubulong-bulong agad. Akala natin sinasadyang patamaan tayo ng mga ngaral. Bakit hindi natin unawaan yung mga context? Bakit hindi natin unawain yung thoughts? Bakit ganito? Bakit ito yung naririnig ko? Bakit hindi natin i-apply ang salita ng Diyos sa ating mga sarili? Para lalo naman tayong lumago. Para hindi tayo manatili lamang doon sa pagiging baby, kumbaga. Hindi tayo manatili sa pagiging bata pa rin natin sa pananampalataya sa ating Panginoon. Amen. Kinakailangan matuto tayo, lumago naman tayo sa ating paglilingkod. The Word of God is wisdom and contains wise instructions. Sa pakikinig ng salita ng Diyos, natututo tayo. Wisdom ang salita ng Diyos. At dito tinuturuan tayo ng mga mabubuting bagay sa salita ng Diyos. Amen. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for instruction, for correction. Now, kung ang salita ng Diyos ay ibinigay sa atin, ito ay para sa ating ikatututo. Ito ay para sa ating ikatutuwid. Ito ay para sa ikagagaling ng ating mga damdamin. Na kung ano man ang mali na meron tayo, inaayos tayo ng Panginoon. Amen. Kung ano man yung dapat ayusin sa atin, inaayos ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Pero ang nangyayari kasi mga kapatid, ini-ignore natin ang salita ng Diyos. Hindi natin pinapakinggan ang salita ng Diyos. Sabi ko kanina, nagsasalita, pero kung ano-anong ginagawa, walang not paying attention doon sa sinasabi ng salita, doon sa preaching, doon sa pagtuturo. Present nga siya, Physically present. physically, pero mentally absent naman. Busy sa ginagawa kung saan-saan lumilipad ang isip. Kung saan-saan napupunta, kung ano-ano ang kanyang iniisip. Kaya hindi niya mag-grasp, hindi niya makuha kung ano yung meaning, hindi niya makomprehend kung ano yung fact ng bawat itinuturo. Dahil, bakit hindi niya maunawaan? Hindi siya kasi nakikinig. That's right. Hindi siya nagbibigay ng atensyon. Ini-ignore niya lang yung pagtuturo. Alam na ito nga mga kapatid ignoring, alam mo na tama yung itinuturo, hindi mo pa rin sinusunod. Walang application na nangyayari sa buhay mo. Alam mo na mali ka at natuturuan ka na, binabali, wala mo pa rin. Kaya hindi ka lumalago sa paglilingkod sa ating Diyos. Dahil kahit anong pangaral na gawin, hindi ka pa rin mababago. Hindi ka mababago nang naririnig mo lang
kung walang application sa buhay mo. Kahit sino pa ang mangaral ng mangaral sa'yo, kahit sino pa ang magturo sa'yo, kahit sino pang napakagaling na preacher ang magturo sa'yo, kung ini-ignore mo lang, walang pagbabagong mangyayari sa buhay mo. Hindi ka maliligtas ng pakikinig at pakikinig lang. Kahit sinong anghel pa ang pumunta sa iyo at turuan ka, kung i-ignore mo lang pagtuturo, hanggang listening ka lang, wala kang application, bali wala ang pangaral na yan. Kahit anong klaseng pangaral pa yan, kahit anong klaseng mangaral pa yan, sabi ko kahit yan pa ay anghel, masasayang lamang ang kanyang pagpunta sa harapan mo upang ikaw ay turuan kung hindi ka naman nakikinig. Right. At hindi ka maliligtas ng pangaral ng kahit na anghel pa yan. Amen. Praise Ang kaligtasan nasa sayo kung papaano ka mag-response. Now, passion. Ito ay tungkol sa ating pag-react sa mga bagay na nangyayari sa atin. Sa mga bagay na tinatanggap mo. Kahit sino pa ang mangaral sa'yo, kahit anghel pa yan, kung i-ignore mo lang, hindi ka maliligtas. Glory to Jesus. Hindi rin sapat na kilala mo ang Diyos, maliligtas ka na. May Diyos naman ako eh, kilala ko ang Diyos. Kahit hindi ako nagsisimba, may Diyos naman ako eh. Kapag si Satanas, kilala din ang Diyos. Si Satanas ka, nakakalapit pa sa Diyos eh. Pero hindi siya ligtas, pero ikaw nakakalapit ka pa sa Diyos. Ngayon, masasabi mo pang ligtas ka kung hindi ka naglilingkod sa Diyos. Hindi sapat na kilala natin ang Diyos, mga kapatid. Kinakailangang magkaroon tayo ng magandang ugnayan sa ating Diyos. Hindi lamang natin nakikilala ang Diyos, hindi lamang natin nauunawaan ang salita ng Diyos, kundi kinakailangan mayroong application sa ating mga buhay. Makikita yung pagbabago sa ating buhay, knowing God alone is nothing to do with your salvation. Kinakailangan bumilos ka, kinakailangan gumalaw ka, kinakailangan makita sa iyo ang buhay ng pagiging isang tunay na Kristiyano. Amen. Buhay ng isang Praise Kristiyano na hindi madaling magalit. Buhay ng isang Kristiyano na hindi nagre-react agad sa mga bagay-bagay na nangyayari sa kanyang buhay. Buhay ng isang Kristiyano na kahit anong problema ang dumating sa kanyang buhay, hindi umiinit ang ulo. Hindi nagagalit agad kapag may naririnig na masasakit sa kanya. Praise God. Hallelujah. Nakakalungkot. Sa isang pamilya, aminin ko mga kapatid, hindi naman natin maitatanggi. Nagkakaroon ng tampuhan sa loob ng pamilya. Pero kapag napakinggan na ang isa't isa, kung ikaw ay Kristiyano, matututo kang makinig sa anak mo, sa asawa mo, sa kapatid mo. Pakinggan mo lang. Hayaan mo lang na magsalita. Pakinggan mo mabuti. Mauunawaan mo kung bakit. Pero kapag hindi mo pinakinggan, hindi mo maayos yung galit, yung tampuhan, yung sama ng loob, hindi mo maayos yan. At maiimbak at maiimbak lang yan. Hanggang sa madadagdagan pa ng kahit konting sama ng loob, nadagdagan at nadagdagan pa hanggang sa sumambulat na. Pero kapag natuto kang makinig, pakinggan mo lang. Huwag ka muna magsalita. Praise God. Hallelujah. Ang sabi ng Biblia, swift to hear, slow to speak. Maunawaan mo yung bagay bago ka magsalita. Hindi yung nagsasalita ka muna bago mo unawain. Nagsalita ka bago mo naunawaan, nangyari na yung damage. Mas okay na mag-control ka ng damage o i-prevent mo yung magkaroon ng damage
kaysa yung damage na, i-repair mo pa. Mahirap yan. Kinakailangan ma-prevent mo na. Kinakailangan wag na magkaroon ng damage. Kaya kinakailangan unahin mo muna ang pangunawa. Unahin mo muna ang pakikinig bago ka magsalita upang malaman mo ano ang dapat mong salitain. Ito pa mga kapatid, ang Word of God, wisdom. Kung wisdom ang Word of God, kinakailangan according to Word of God, magsasalita ka. Huwag kang magsasalita sa sarili mo lang opinyon na wala kang batayan. Huwag kang magsasalita sa sarili mo lang haka-haka. Magsasalita ka according to the Word of God, hindi sa Word of man. Listen. Ito lang ang susi to control the passion. Listen, slow to speak, slow to anger. We could have regretful moment due to careless, hasty reactions from annoyance and anger. Dahil sa mga reaksyon na hindi mo pinag-isipan, dahil napikon ka lang, yung pagiging pikon, may mga tao talagang pikon mga kapatid. Pero yung pagiging pikon, kinakailangan isuko natin yan sa ating Panginoon. Amen. Yan yung ugali natin. Yung pagiging impulsive natin. Kinakailangan isuko natin yan sa ating Panginoon. Kinakailangan matuto tayo. Listen, slow to speak, slow to anger. If man would govern their tongue, he would govern his passion. For the wrath of man worketh not righteousness of God, wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with meekness the engrafted word, which is able to save your souls. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving your own selves. For if any man be a hearer of the word, and not a doer, he is like unto a man beholding his natural face in a glass. For he beholdeth himself, and goeth his way, and straightway forgetteth what manner of man he was. But whoso looketh into the perfect law of liberty, continueth therein, he being not forgetful hearer, but a doer of the work, this man shall be blessed in his deed. If any man among you seem to be religious, and breatheth not his tongue, but deceiveth his own heart, this man's religion is vain. Breatheth not his tongue. Nakakahiya kung ipagsisigawan mo na ikaw ay Kristiyano, ipagmamalaki mo ikaw ay born again, ipagmamalaki mo na ikaw ay iglesia ng Diyos, pero yung dila mo hindi mo naman makontrol. Nakakahiya. Hallelujah. Amen. Yung dila natin parang apoy. Nakakalikha ng malaking sunog. Mula sa maliit na apoy, ang sabi ng Biblia, napakaliit lamang ng dila. Pero ito ay parang ugit ng isang barko o timon ng isang barko na kahit napakaliit ng timon ng barko, kayang-kaya niyang i-govern ang barko. Ganon yung dila natin. Kahit napakaliit ng dila natin, kayang-kaya niyang i-govern ang ating mga buhay. Kayang-kaya tayong ilayo
sa ating Panginoon. Kayang-kaya niya tayong ilayo sa ating mga kaibigan. Kayang-kaya niya tayong ilayo sa ating mga pamilya kung hindi natin kayang kontrolin ang ating mga dila. That's true. Now, Hallelujah. kung kaya mong kontrolin ang iyong dila, maging ang passion mo, makokontrol mo na rin. Maging yung damdamin mo. Passion, mga kapatid, ibig sabihin ito, passion, ito po yung silakbo ng ating damdamin. Ito yung mga biglaang desisyon natin. Ito yung simbuyo ng ating mga damdamin. Bigla na lang darating sa atin dahil galit tayo. Bigla na lang parang yung dugo natin parang umangat agad. Parang nag-uunahan dun sa ating mga extremities na parang pakiramdam natin, kayang-kaya natin gawin lahat. Bakit? Dahil yung simbuyo, yung silakbo ng damdamin natin, yun na ang nag-govern sa atin. Hindi na yung isip natin ang nag-govern. It's true. Kaya, yung silakbo, madalas ito po ay nagbubunga ng isang negative na pangyayari sa ating buhay. Madalas ito ay sumisira sa ating pagkatao, yung silakbo, yung simbuyo ng ating damdamin. Now, kung kaya mong kontrolin ang iyong dila, makokontrol mo ang iyong silakbo. Makokontrol mo yung passion. The wrath of man worketh not the righteousness of God. Huwag mong sasabihin. Sabi kasi ni Pablo, magalit ka ngunit huwag magkasala. Kaya mo ba magalit na hindi ka nagkakasala? Amen. Kaya mo bang kontrolin ang galit mo upang hindi ka magkasala? Pastor, siya kasi, kung may nagawa man siya, at nakagawa ka ng pagkakamali dahil sa kasalanan niya sa'yo, huwag mong isisi sa kanya yung pagkakamali na gawa mo. Right. Wala siya kasi. Kasi bawat nangyayari sa ating buhay, desisyon mo yan. Amen. Desisyon mong gumante, huwag mo siyang sisihin. Desisyon mong magalit, huwag mo siyang sisihin. Amen. Nandito. Makinig ka muna. That's true. Amen. Huwag ka muna magsalita. Huwag ka munang magalit. Swift to hear. Kaya lagi tayong tinuturuan. Makinig ka muna, makinig. Napakahalaga ang pakikinig sa atin. Kung meron man tayong aksyon na dapat gawin, pag-isipan natin mabuti. Pero bago natin mapag-isipan, kinakailangan malaman natin sa pakikinig. Bakit? Alamin natin yung mga bakit. Dahil ang salita ng Diyos, lagi tayong tinuturuan kung papaano tayo maging matuwid Amen. sa harapan ng Diyos Hallelujah. at sa harapan ng tao. Now, Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Ang Diyos, si Jesus Christ ba? Favor lang ba ng God ang kanyang na-gain? No. Maging si Samuel, increase in favor of God and man. Dalawa, no. To get the favor of God and man, i-deny mo muna yung sarili mo. Amen.
Dahil kapag hindi mo na-deny ang sarili mo, mahihirapan ka makuha ang favor of God and man. Bakit? Sarili mo muna uunahin mo eh. At kapag inuna mo yung sarili mo, laging sarili mo ang yung pinagbibigyan, paano mo makokontrol ang passion? Dahil sa iyong ginagawa na laging sarili mo ang inuuna, yung passion mo, lalong lumalakas yan. Lalong lumalakas yan. Pero kung uunahin mo, favor of God, favor of man, ang mga bagay na haharapin mo, mailalagay sa ayos. Praise God. Ecclesiastes chapter 9 verse 17. The words of wise men are heard in quiet more than the cry of him that ruleth among fools. Kung ikaw ay talagang matalino, huwag kang magsalita na magsalita. Amen. Huwag kang sumabay sa kaguluhan. Huwag kang makipagtalo kung ikaw ay wise man. Ang salita ng wise man, mahalaga yan. Napakahalaga ang salita ng wise man. Ang sabi rito, yung fools, kahit magsisigaw at magsisigaw siya, walang halaga yung kanyang mga isinisigaw. Purihin ang Diyos, mga kapatid. Bakit nasasayang o bakit nawawalan ka ng kaibigan? Bakit nawawala ang tiwala ng kapwa mo sa'yo? Hallelujah. Bakit nawawala ang respeto ng mga tao sa paligid mo? Napakalaking bagay yung mga bagay na pinaghirapan mo, yung mga bagay na pinundar mo sa iyong pagkatao, na yung tiwala, pakikipagkaibigan, yung respeto, na napakahirap i-gain, ito ay masisira lamang dahil sa passion na meron ka. Sinira lamang sa isang saglit yung magandang pangalan na nakilala ka, magandang pangalan na naipundar mo, magandang pagkakilala sa iyo ng tao, nasira sa isang saglit lang dahil sa passion na hindi mo makontrol. Church, kinakailangan kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay binigyan ng katalinuhan ng Diyos, kung ikaw ay binigyan ng wisdom, ng karunungan ng Diyos, kinakailangan matutunan mo rin kung paano kontrolin yung passion na meron ka. Yung sinakbo ng damdamin na meron ka. Kinakailangan matutunan mong kontrolin ang iyong dila. Kinakailangan matuto ka muna mag-isip ng mabuti. Kinakailangan matuto ka muna makinig at makinig ng mga pangangaral at makinig ng katuwiran ng iyong kapwa. Maunawaan mo kung ano ang kanyang damdamin, malaman mo kung ano ang kanyang problema. Hindi mo alam, meron pala siyang dinadala sa kanyang damdamin na problema, meron pala siyang dinadala sa kanyang damdamin na sama ng loob na nagdagdagan dahil sa reaction mo. Yung haste na reaction mo na hindi mo pinag-isipan, yung nagsalita ka kagad ng mga bagay na hindi mo na pag-aralan. Nawala ang lahat
sa pagkatao mo. Church, ang salita ng Diyos ang nagtuturo sa atin kung papaano tayo mabuhay bilang Kristiyano. Amen. Praise God. Alisin ang mga sama ng loob, Hallelujah. matuto kang magpatawad, matuto kang makinig. Huwag mong pakinggan ang sarili mong katuwiran. Huwag mong pakinggan yung mga sarili mong haka-haka. Alam nyo, napakasarap mabuhay kung ang mga tao sa paligid mo, kaibigan mo. Right. That's true. Amen. Paglabas mo pa lang ng tahanan mo, may ngiti ka na. Dahil mayroon kang peace. Bakit? Mayroon kang peace and love na naipundar sa mga tao sa paligid mo. That's true. At ang mga tao niyan sa paligid mo, sila din yung magiging protection mo. Sila rin yung magiging tagapagtanggol mo. Bakit? Dahil nagdaga ka ng pagmamahal sa kanila, minahal ka rin nila, ikaw na ay bahagi na rin ng kanilang buhay. Amen. Praise God. Ingatan natin, huwag masira ang relasyon na meron tayo sa mga tao sa paligid natin. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid. Purihin natin ang Diyos Praise God. Kanyang Jesus. pagtuturo sa bawat isa sa atin. God.